Hello. So ayan, good day again. So in this lecture, we're going to talk about the Howard projection of the monosaccharide or kung paano ba yung mga cyclic structure. So in our face-to-face class, we already discussed about guys yung Fisher projection, and I think nakapag-notes naman kayo sa inyong mga notebook or yung inyong mga papel about dun sa mga classes ng monosaccharide, yung two general classes natin, the aldose and the keto sugar. So in this ay pag-uusapan naman natin yung kanilang mga cyclic structure or Howard projection. So let's start. So for the Howard projection, so una muna po nating i-understand is paano nagkakameron ng changes from the Fisher projection yung ating sugar. Pag sinabing Fisher projection, guys, that is called an open structure, open chain structure. So let's draw yung ating original na Fisher projection. So we have the carbon. So meron po tayong ilang carbon? Six, So one, two, three, four, five, and six. For the carbon number six, let's write the CH2OH. That is a chiral carbon po. Hindi po siya chiral center, kaya automatic naman po yan, default na. So next po is the carbon number one. We have to put here the aldehyde functional group. So we have double bond to oxygen and we have hydrogen. Then let's make a glucose as an example. So ang glucose po, ang ating pong unang OH dito sa carbon, nasunod dito sa ating functional group is nasa right, left, tapos right, right. Okay, so that is the glucose. Ang tinitingnan lang po guys yung yung positions ng mga OH kapag sa mga chiral center. So here hexose po siya. That's why meron po siyang apat na chiral center sa gitna if that is an aldose sugar. So ngayon po, let's make a line po. Then draw po natin yung hydrogen. So sa kabilang side naman. So para makompleto na po yung structure. So this is the structure of D-glucose, guys. D-glucose. So let's make it So this is the structure of what? D-glucose. So ito po yung gagawin nating example sa convert ng open chain structure into the cyclic or the Howard projection. This is Fisher projection of glucose. Now, so the first step, tatandaan nyo, ang unang nangyayari po dyan is yung pong ating farthest chiral center, which is the carbon number 5. So yung kanya pong OH, meron po yang charge, may negative. So it will not nucleophilically attack the carbon number 1. Tandaan nyo, this one will attract to the carbon number 1. It will attack this carbon number 1 na magkokos ng cyclation. So this is what we called hemiacetal formation. Tandaan niyo guys, pag sinabi pong cyclation ng ating open chain structure, magiging cyclic structure po siya. That is called hemiacetal formation. Basta tandaan niyo lang, hemiacetal formation. So the first step is hihiga po muna natin yung ating structure. So higa po natin. So we have the first carbon po natin. We have plus 1. Then another 3, 4, 5, and 6 natin ay CH2OH. Yan po. Ibinihiga ko lang po yung ating structure ha. Tapos, kapag giniga niyo po yan sa gantong direction, yung pong mga nasa right side, ito po nasa right side guys na OH, I will go downward. Downward po sila guys. Then let's he put here the aldehyde functional group. Then yung pong mga OH na nasa right side will be drawn downward. So this is carbon 1, carbon 2. So sa carbon 2 po, yung OH po natin ay downward. Then sa carbon 3 po, yung OH po natin nasa kabilang side, nasa left. So that is nasa upward position naman. Then next po, this carbon po, carbon number 4. So 1, 2, 3, 4.
ang ating pong OH na nasa right side. So that will become at downward position. Okay? So, 1, 2, 3, 4. So, bale, kulang pala itong ating drawing. Ayusin natin ng isang carbon, guys. So, para maayos po, isod po natin itong 6 dito sa ating unang drawing. Then, mag-extend po tayo ng isa pang carbon. So, let's put here a carbon, number 5. Then, sa carbon number 4 na tayo na 1, 2, 3, 4. So, ang OH po natin nasa right side, kaya baba. Tapos sa number 5 po, bago yung mag-6 ay nasa baba po uli kasi nasa right side yung ating OH. So let's put here an OH at the downward position. So yan, ang mapapansin nyo, inihiga lang po natin yung structure. So let's put a chemical bond plus hydrogen sa kabilang side. So that's the position po sa hemiacetal formation. Then, pagkatapos naman po, ano po yung farthest chiral center natin? This is the carbon number 5. So yung carbon number 5, this one will attack the carbon number 1. Ano, this 5 is will attack the carbon number 1. So magiging ganito po yung magiging itsura po ng ating ano, ah, structure. So bale guys, gawin natin, iisod na lang po natin itong ating drawing. Wait lang guys. Iipod na lang po natin. Naiwan yung letter D. Wait lang guys ah. Naiwan lang yung letter D. So sama natin. Okay, so ipod po natin. Yan, para ma-drawing po natin yung ating sunod na gagawin. So, here is isud pa natin ng konti ito para magkasya po yung ating ito drawing. So now, ang sunod pong mangyayari dyan is, syempre, ito po, since ma-attract siya po dito sa 1, nucleophilically attack this oxygen na may negative charge, ito po positive. So, magiging itsura po niyan, magiging parang balok po siya. So, ganito po ang gagawin natin. So, bale po, magiging ganito po yung itsura niya. So, let's make the ano, ito yan. Tapos, we have another carbon. Then, yan, carbon po natin. Then, ilang carbon po to? 1, 2, 3, 4, 5. So, wala pa po tayo. Yung pang carbon number 6, that is CH2OH. This is carbon number 6. This is carbon number 1. So, bale po yung ating carbon number 1. Let's put here the functional group. We have the carbonyl carbon plus the hydrogen. Then, ang carbon number 2 po natin, sundan lang po natin yung OH na papunta sa baba. Tapos, carbon number 3 po papunta sa as. Tapos, carbon number 1, 2, 3, 4 nasa baba ulit. Tapos, carbon number 5 nasa baba ulit yung kanyang OH. Then, put lang po natin yung mga hydrogen sa kabilang side ng mga OH. So, hydrogen here, then a chemical bond here, tapos hydrogen here, tapos hydrogen here. So ngayon po, kung mapapansin nyo, ang atin pong direktang naka ano sa ating carbon number 1 ay itong carbon number 6, which is hindi naman po siya yung ano yung magre-react dito sa ating carbon 1. Ang magre-react po ay itong carbon number 5, ito po. So ang mangyayari po diyan ay kailangan po siyang mag-rotate counterclockwise. So we will rotate it counterclockwise, guys. And ito pong anong ito, mapapapunta dun sa taas, tapos itong hydrogen mapapunta sa baba, tapos itong OH ang mapapapunta dito para dumuktong na doon. So let's copy na lang po this structure. Ang tawag po dito guys sa ano pinapakita ko sa inyong reaction para sa cyclation ng mga monosaccharide is called hemiacetal formation. Okay. So let's draw here and let's put an arrow. Ibig sabihin yun yung kasunod na process, guys. So anong ginawa po natin dito? Ni-rotate po natin counterclockwise. So ito po, ilalagay natin sa taas. Tapos itong hydrogen sa baba. Tapos itong OH doon. So let's erase.
Sundin lang po natin yung ating plano. Then ito pong OH nandito na po. Yan, kasi i-rotate natin yung OH mapupunta dito. So ayun. Tapos itong CH2OH mapupunta sa taas. So sa taas na po ang CH2OH. Then yung hydrogen pong nasa taas mapupunta sa baba. So sa baba na po yung hydrogen. Kung mapapansin nyo, yung OH po ng ating carbon 5 ay directly can react to this aldehyde. Ano? Para po meron na tayo ng cyclic structure. So, ngayon po, magkakameron na po sila ng cyclation reaction, which is the hemiacetal formation. So, bale po, let's copy again this para mabuo na yung ating structure. Sa taas na punta yung aking inaano. So, bale po, ang sunod po na mangyayari dyan sa ating sugar ah, ay ganito po. So, since ito po, yung hydrogen ito, positive charge, tapos ito, negative charge, ito pong hydrogen natin ay mag interact or magre-react with oxygen here. Then, ang mangyayari po, mabe-break po yung double bond. And magpo-form po tayo ng panibagong chemical bond here. So, ayan na po yung ating cyclic structure. So, bale po, isud lang po natin itong oxygen ng konti pa dito. Iayusin natin yung drawing. Bale po, here, the formation of the hemiacetal. So, bale po, yan po, nandito po yung ating oxygen. Tapos, inayos ko lang po yung kanyang structure. Yan. And this is the Howard projection of this glucose. So, doon po nangyari, ganun po nangyari yung reaction bago siya maging cyclic. So, bale po, if we're going to name this glucose, wait lang guys, in the so, ito po, ang tawag dito, D-glucose. So, pag ganito po cyclic, meron naman po tayong tinatawag na anomers. Pag sinabing anomers, is isomer din po siya ng mga cyclic structure. So, meron po tayong dalawang klase. We have alpha, wait lang, pangit ang aking We have the alpha yata letter. Basta letter A na lang, alpha at saka beta. Yan, beta anomer. So bale po, malalaman po natin siyang beta kapag titingnan nyo lang po yung carbon number 6. Ito po, yung carbon number 6 since this is D-glucose. Pag D-glucose po yung carbon number 6 nasa taas. Okay? So bale po, ang pangalan po nito is since this is anomer, kapag po nasa taas yung 6, same side or same upward din po yung OH dito, pataas din po. That is called a beta, guys. So the full name of this is beta D glucose. So this is called beta D glucose. So beta po kasi same direction po, upward po yung ating carbon number 6 and upward din po yung OH group ng ating anomeric carbon. Ang anomeric carbon po is located to carbon number 1. So ano po sir yung ano po yung tinutukoy natin ditong hemiacetal guys? Ito po yung hemiacetal. So basta ito na lang 'yun. Yan yun na kung hindi niyo siya knows kung medyo ano po yung ating chemistry background, okay na po 'yan. Basta ang hemiacetal po ay merong oxygen na bonded sa carbon, na yung carbon bonded sa another oxygen and ang nasa dulo po ng oxygen ay hydrogen. That is called an hemiacetal. Kaya tinawag po yung cyclation na hemiacetal formation. Okay? So I hope you understand well kung paano po nangyari itong cyclation ng ating mga monosaccharide. Specific na example po natin is the glucose. So by the way, lagyan natin ng name this is called hemiacetal. This one yung naka-yellow is hemiacetal. So particular type of compound po na or functional group na located sa ating structure ng cyclic ng glucose. This is called the Howard projection, guys. So, ang mga most abundant po, by the way, class, meron po tayong mga percentage niyan. Ang alpha
alpha D-glucose po. So this is less abundant po around in nature po around ano lang po siya 37% ng mga glucose ay alpha D. Then yung open chain structure po, open chain structure katulad nung nasa una, ito po. Ito pong ito po, yan yung open chain structure, D-glucose po, naka-open po siya, naka-Fisher projection. That is around less than 0.1% lang po. 0.1%. Less, siya po ang pinaka-less abundant. Ang pinakang most abundant po ay yung beta. So, beta D-glucose. Beta D-glucose. That is around 63% po in nature ay beta D-glucose, guys. So, this configuration is beta D-glucose. This is 63% ng glucose ay nag-exist in this form. Okay, guys? So, sana po na-gets niyo po. Then, ngayon po, papakita ko naman kung paano tayo magdo-drawing ng Howard projection kung may given tayong Fisher projection. For example, let's draw glucose again. So, we have ito po yung given. Draw the Howard projection of this monosaccharide. So we have CH2OH. Ito po yung given sa inyo. Then 1, 2. So 2, 3, 4, 5. So bale meron po tayong OH dito sa right, tapos left, tapos lahat po ay sa right dito sa side na to. Then we have hydrogen here. Yan. Okay? So ngayon po, paano po 'yan i-convert into walang hemiacetal formation pinakita ko lang kasi yung reaction nun. So ganito po, bale po drawing lang po kayo guys nung automatic yung ating hexagon, yung hexagon, 'yan. Tapos lalagyan niyo lang po dito ng oxygen, 'yan. 'Yan. Tapos dito po automatic po 'yan default kapag po D, kunyari ang given natin ay naka-D configuration guys, D. Kunyari, this is D-glucose. Ito-drawing mo daw ay, papa-drawing sa'yo ay alpha. Ay sorry, mali. Alpha D-glucose. Okay? So, ito, drawing natin yung alpha D-glucose. We have the number 6, CH2OH. And ang ating pong anomeric carbon, this is carbon number 1. So, ngayon po, ipoposition lang po natin. So, tingnan po natin. This is carbon 1. This is carbon 2. Tingnan niyo po, this is carbon 1, this is carbon 2. Nasaan po yung OH natin? Nasa right. Pag nasa right po, it will face downward, yung nasa right. Pag nasa left po, it will face upward. So since ang nasa right po natin ay OH, sa carbon number 2 po natin, ang OH natin ay ilalagay natin sa baba. It will face downward. Next, carbon number 3. So this is carbon 1. Lagyan ko number carbon 1, carbon 2, and carbon 3. So carbon 3 na tayo. So this is carbon 1, carbon 2, and carbon 3. Nasaan po yung ating OH sa carbon 3? Nasa left side. It face upward. So lalagyan naman natin sa upward para ma-draw. Yan. Next. For the carbon 4, so carbon 4. Nasaan po yung ating OH? Nasa right side. So it will face what? Downward. Ayun po. Okay, downward. So OH. Then, opposite side po natin ay hydrogen. So, yan po. Nagawa na po natin yung ating sa 2, 3, and 4. Ang concern lang po natin diyang gawan is 2, 3, and 4. Yung 5 po kasi, default na yung 5. Ito po kasi yung 5 na wala na, nag-form na po ng hemiacetal dito. Ito po kasi ang carbon number 5. Sa carbon number 5 po, ang meron po dyan, hydrogen, yung nasa nakababang hydrogen. Tapos ito po yung OH, kumonek na po doon. Next, ang pinapaano po natin dito sa ating sasagutan is alpha. Okay, ano nga po pag alpha guys? Opposite or same direction ang ating OH dito sa carbon 6. Tingnan natin dito sa beta. Sa beta po, same direction. So ano sa alpha? Opposite. So kung ito'y pataas po yung ating 6 dito, nasa taas. Ang gagawin po natin sa OH, pababa. So, ang gagawin natin sa OH, pababa dito sa carbon number 1 para maging siya, alpha. And ang lagay natin sa taas ay hydrogen. So, this is the alpha D-glucose. Okay?
So I hope na gets po. Okay, punta po ulit tayo sa another example. Let's draw, given naman po ay si ano, let's copy paste po ito. Copy paste ko na lang to ah. Let's say ano ang ating given ay ano, L-glucose naman. Paano naman po kaya pag L-glucose, guys? Wait lang guys, copy paste ko lang. Paano ba to? Yan, okay. Paano naman kunyari, ang anyong given, L-glucose. Tapos, gawin natin ay ano, ay yung kanyang Howard projection. So, gagawin muna natin L-glucose ito kasi D-glucose ito. Paano nga po ulit ginagawa yung kanyang enantiomer? So, atin pong i-opposite lahat ng ano, ng i-opposite po natin lahat ng OH, ng ating chiral center, yung mga, ano po nito, yung mga position. So, yung OH nito nasa right side, gagawin natin nasa left side. So, i-opposite lang po natin. Yan guys, buray natin. So, gagawin natin nasa kabilang side. Tapos, ito naman, yung OH na nandito, ililipat natin sa kabila. So, this one, ililipat natin sa kabila. Yan. Next, ito, nandito sa side na to, ililipat naman natin sa kabila. So, tanggalin natin yon. Tapos, dito naman natin ilalagay yung ating OH. Okay. Tapos, ito naman po, ito po ay nasa right side, yung last chiral center natin, ililipat natin sa kabila. So, lalagay natin dito yung OH. So, this now an L-glucose. Okay, ang given naman na po natin ay L, L. Ngayon po, ganito naman po yung gagawin natin sa default na kanyang cyclic structure. So, bale, drawing po ulit tayo ng hexagon. Lagyan lang po natin ng oxygen here. Tapos, yan. So, ang papagawa naman po sa atin ay beta L glucose. So, from this structure, alin ang beta, paano gagawin ang beta L glucose? So let's say for example, L po yan. Ibig sabihin po ng L, yung pag nirotate po dito, magiging baligtad yung position. Ang ating pong CH2OH, automatic guys tandaan nyo, ang CH2OH ay nasa baba kapag L. Lalagay nyo po sa baba ang CH2OH. Tapos, baliktad po, ang nasa taas lang po ay hydrogen. Pagbabaligtarin nyo lang yung position tamo dito, nasa taas ang CH2OH, nasa baba ang hydrogen. Dito naman po, CH2OH ang nasa baba, nasa taas ang hydrogen. Binaligtad nyo kapag L. Okay? So next po, we have to position the yung ating mga OH dito sa 2, 3, tsaka 4. So, tingnan natin sa 2. Nasaan po ang ating OH? Nasa left side. Kapag nasa left side po, facing upward o facing downward? That is facing upward. O, yung guide natin yan facing upward kapag left side. So, yung number 2, ang OH niya po ay nasa taas. So, lagyan po natin OH sa taas. Tapos, hydrogen ang nasa next, carbon 3. Nasaan po yung ating OH? Nasa right side. So, ibig sabihin, facing downward. Tapos nasa taas naman ang hydrogen. Next po, number 4. Nasaan po ang ating OH? Nasa left side. So, that is facing upward. Upward po. Kabaligtaran po siya ng ng D-glucose, ang L-glucose. Kaya puro baligtad po yung nangyari sa L-glucose. Tapos, ang pinapagawa po sa atin ay beta. Ano nga po pag beta? Same direction. Okay. Ang atin pong carbon 6 dito ay pababa. Nasa baba ng plane. Ibig sabihin, ang OH mo, kung gusto mong gawin ay beta, ano nga po pag beta? Opposite o same? Ang beta ay same. Tingnan natin Yon, same direction. Pataas, pataas. So dito, nasa baba siya. So gagawin mo yung OH mo, pababa din. Basta same direction beta yun. So ang OH po natin ay pababa din. And that is the structure of beta L-glucose. Okay? So now, I hope it's clear na po kung paano po ginagawa yung ating cyclic structure given ang ating
structural formula ng ating mga ano, mga aldohexose ano. So aldohexose po, they usually resemble a Howard projection na six-sided. Ito po yung ating six-sided. So ngayon magbibigay ako ng ano dito, ng given. So try mo nga i-practice diyan sa iyong bahay. So let's draw ang ano. Ito, sige, sagutan mo nga. Isulat mo yung drawing mo yung cyclic structure nitong structure ng ito for practice. And para maano mo, i-rewind mo lang itong video guys i-rewind mo lang itong video pagka ano, gusto mo balikan kung paano dino-drawing. So let's draw this. Draw the cyclic structure of this ano, monosaccharide. Right, left, left. So I think this is ano, D-galactose. Okay, paki-draw nga po ng cyclic structure ng D-galactose. And if ever na magawa mo 'to, paki-send na lang po sa PM or sa Messenger para pagkadating natin sa room, eh, siyempre bibigyan kita ng points or tatak. Okay? So that's all for this ano, video regarding the how to draw the Howard projection of a ano, monosaccharide, six carbon monosaccharide, aldo hexose. That's all for this video and God bless you all, guys.